What's up mga tamago, Arinola Gusaymi sa inyong lahat, and for today's video is pag-usapan natin ulit itong announcement ng Wild Forest. Marami nga rin kasing talagang naguguluhan daw dito, no? So ngayon ito, ipapaliwanag natin yan. So sinasabi nga nila rito mga tamago na ngayong week magkakaroon daw ng structural update kung tawagin. Ang pinaka-purpose nito para maging smooth yung ating mga transaction dito at para maging mapadali na rin, mapabilis yung ating pag-upgrade dun sa ating mga units, ano? Kasi ngayon nga, pagka nagra-rank up tayo, kailangan pa po natin pumunta dun sa website. So ngayon, meron na silang feature dito in-game. And eto pa, sabi nila rito, unit rewards from Battle Pass will now become an in-game items. Meaning mga tamago, kapag ka in-game items, ito po ay wala sa chain, wala po sa blockchain network. So off-chain ito. At lahat nga ng makukuha nating reward from dun sa Battle Pass, i-consider na po as off-chain items. Kabilang na nga rito yung mga units, yung mga shards at yung WF token. Ito ay hindi mo pwedeng ibenta unless ilalabas mo siya at i-withdraw mo papunta sa inyong Ronin wallet. Pero may mga mechanics po yan. Ito pa, basahin muna natin yung iba. Ito yung pangalawa, sabi rito, you can create a unit NFT from any in-game unit at any time at a mint gas cost. This feature won't be available for beta units. So simple lang naman to mga tamago, no? Yung mga unit na makukuha natin in-game kapag tayo ay naglalaro, pwede po natin yung gawing NFT o dalhin dun sa blockchain, sa on-chain or dun sa Ronin wallet natin. Yun nga lang, kailangan magbayad po tayo ng corresponding gas fee. So dito mga tamago, palagay ko, ito yung solusyon nila dun sa mga free-to-play players. Pwede kayong makakuha ng mga units basta maglalaro lang siguro kayo. Kasi bago ka makakuha ng units dito, kailangan mong mag-grind at magawa nga, no, yung mga tasks. So yung mga free-to-play players, parang magkakaroon ng karapatan dito para makapaglaro at makakuha ng libre na mga units dito mga tamago. Ang problema lang dito kapag ka free to play ka at doon ka lang aasa, talagang gugugol ka ng maraming oras kasi hindi lang naman isang archer ang kailangan mo. Kailangan mong i-rank up yan. Palagay ko puro common lang talaga ang ibibigay nila kasi mayroon ding mga gumagastos talaga, no? Bumibili ng packs. And soon siguro sa grand launch, yung battle pass na nakukuha ng libre ngayon, kapag ka magpi-premium ka, baka may bayad na using WF token. So yan sarili ko lang speculation, wala naman sila sinabi rito. Sa ganung kasing paraan, possible po na magkaroon palalo ng use case yung WF token. Kumbaga, parang VIP yan ng Pixels. Marami ako nabasa sa Discord dun sa Filipino section mga tamago, no, na parang nagagalit nga kagad kasi parang lugi naman daw yung mga gumastos. Actually, hindi po. Kasi kapag nagbukas ka ng packs, mayroon dyan matataas kagad na rarity. And mas mataas ang rarity na nakukuha mo at naiilaban mo sa laro, mas malaki ang chance mo na tumaas at mag-rank up sa leaderboard. Syempre, naandun ang matataas pong rewards. At ngayon, kung free user ka lang, may karapatan ka pa rin makakuha ng free units. Yun nga lang, sobrang hihina nun mga tamago. Palagay ko, kailangan mo pa rin gastusan, bumili, no, na para ma-rank up mo siya. Yung mga kumunoy mo, maging uncommon, maging rare, maging epic. And every season, mga tamago, ilan lang naman ang makukuha mo sigurong mga libre. Yun para magkaroon ka lang din ng chance at masubukan mo yung laro nila. Siguro ganun ang nasa isip ng developers. And kung gagawin mo mang NFT yan, mga tamago, kailangan mo rin pong gumastos ng WF token at gas fee. So another use case para sa WF tokens. Hindi pa rin ako sure kung Ronin or WF token ang gagamitin dito sa gas, ha, pero kadalasan may binabayaran tayong WF kapag ka nagra-rank up tayo ngayon. This update mas malalaman pa po natin yan. Sinabi rin dito, no, this feature won't be available for beta units. So ano naman yung beta units? Ang mga beta units mga tamago, sabi i-convert daw kasi to sa pakete. Yun yung bali-balita dati. Pero basically ang mga beta units po, ito yung mga units na ginagamit natin ngayon na na-acquire natin during beta seasons. So sabi, hindi raw applicable So malamang hindi po pwede itong i-merge, hindi pwedeng i-rank up, hindi rin pwedeng i-TP or i-mint as an NFT kapag napatupad na tong update na to. Hindi ko alam kung anong gagawin nila dito sa mga beta units. Sabi nga nila, i-convert daw to, no? At hanggang ngayon, nag-aabang pa rin ako, para saan ba tong beta units? Sana nga maging packs na lang din siya. Pero basically naman talaga, ang beta units dapat nawawala yan, yung mga beta assets, ano? Pero merong mga generous din kasing project na pwede nating i-retain yung mga napagpagura natin na i-grind natin, ano. Let's see kung ano nga magiging plano nila. Pero eto, proceed tayo sa susunod, ano. Unit rank up will now be an in-game feature accessible from the unit details screen. Ito nga yung pinaka gusto ko rin dito kasi hindi mo na kailangan pumunta pa sa website tas doon ka mag-rank up, ano. Maganda na andun na sa loob ng game para ka lang nagpapa-level ng units mo. Sa pagpapa-level ng units mga tamago, kailangan mo ng gold coins na nakukuha
makukuha natin in-game. Dito naman, ang kailangan po natin ay yung WF token mismo. Ang pagra-rank up ay yung pagsasamahin mo yung dalawang common mo at magiging uncommon. So iba't iba kada tier mga tamago. At yan ay accessible na raw, pwede nang gawin dun sa mismong pinakalaro. So eto naman, solution nila, burning mechanism. So nilagyan nila to ng rank up system para masunog, mabawasan yung supply ng mga NFTs mga tamago. Yun yung mga units, yung archer, yung mga baboy, basta yung mga yobob natin dyan, ang mga lumilipad. Syempre kapag ka nga pinag-merge mo yung NFT at saka yung nakuha mo dun sa battle pass, kunwari nakakuha ka mismo sa game ng common na units at meron kang binili dun sa marketplace na NFT na mismo, yun po ay pwede yung pagsamahin. At gaya nga ng sinabi ko, in-game na to ginagawa kapag ka nagra-rank up ka, dalawang common, magiging uncommon na po yan. At syempre bibigyan ka nito ng mas mataas na rarity. Hindi ko lang alam kapag gusto mo maging rare yung NFT mo, kung ilan bang uncommon or common ang kailangan mong pagsamasamahin. Pero makikita naman natin yan sa laro. Ang isa pa dito mga tamago is yung mga NFT mo siguro na nasa loob ng wallet mo, which is on-chain siya. Kailangan mong i-deposit sa loob, off-chain, sa loob ng game mismo. Nang sa ganon, matuloy yung pagra-rank up mo sa inyong mga units. So guys, dito kasi nalilito yung iba. Ano yung off-chain? Ano yung on-chain? Ano yung beta? Pudo sa mga nalilito. Yan po ang ating lesson ngayon. Again, ulitin natin. On-chain, mga NFTs na nasa wallet mo or nasa blockchain, kaya on. Off-chain ay mga units mo na nasa loob ng game, Web 2. Beta ay mga units o asset na nakuha mo during beta season. Ito po ay sabi nga, i-convert daw into packs. Pero wala pa naman tayong kasiguraduhan dyan. Pero sana nga, ma-rewardan tayo kasi usually dinidelete lang nila yan. Testing lang yan Kanyari sa'yo. Next dito mga tamago, ito, we are introducing the off-chain WF token which can be deposited, withdrawn to on-chain WF after the game release. O pagkatapos pa to pagka na-release na yung mismong game talaga. Ngayon kasi beta pa nga. At sabi rito, off-chain WF tokens will be used for rank ups and future premium features. So yung premium features na to, baka ito yung battle pass Pero like I said kanina nga rin, yung WF token na to, ito nga yung gagamitin sa pag-rank up, ang upgrade ng ating mga units kung gusto natin tumaas yung mga rarities. So ito, madali na to. Yung mga token dun sa in-game natin, pwede mong i-withdraw papunta dun sa wallet. So hindi pa sila natapos dun. Ito pa nga ang sinabi, while in beta, since nasa beta test pa lang din naman talaga tayo, baka mga June or July pa siguro tong game launch talaga, ito raw yung mga pwede nating gawin. You can and should deposit beta WF from your Ronin wallet to the game. So meron kasi tayong mga WF tokens na nakukuha dati, na andun pa rin pala yun dun sa ating wallet. So kailangan daw tong i-deposit dito sa loob ng game. Sabi nila rito, NFT minting and WF withdrawal for beta assets won't be available to help us control abuse. So mga tamago, malinaw po na lahat ng mga beta assets na nakuha natin, WF token, mga units, mga shards, hindi po natin pwedeng i-withdraw papunta sa on-chain, sa mga wallet natin, sa mga Ronin nyo. Kasi nga yung iba rito nag-multi-account na. Akala yata mai-withdraw nga itong lahat ng mga beta assets natin. Kasi nga dati sabi nga nila papapalit daw itong mga beta assets sa pack. So parang hindi na yata. Wala na yata ang ganong usapan. Kasi nga dami na nga nag-multi-account mauubos ang kaba ng bayan mga tamago. So syempre discard nila wala tayong magagawa. So yun doon sa mga nag-multi-account at kahit papano yung nag-grind pa rin, sorry, hindi nyo po mai-withdraw yan. Hindi ko alam kung tuloy pa rin yung conversion na sinasabi dati. Abang-abang pa tayo sa mga balita. Pero ito na kasi yung sinabi, hindi na pwedeng i-withdraw. Ito, sabi rito, WF withdrawal and NFT minting will be available after the game launch. So ito nga, sabi ko nga, baka bandang June or July pa to, pero this May yata, pwede na tayo makakuha ng WF na off-chain in-game asset. Yun yung mga pwede nating i-withdraw mga tamago. Yung mga beta, wala na yun. Huwag na nating asahan at ito, panibagong grind na lang ulit. Maganda naman yung laro Sabi nga nila rito mga tamago na this update should also improve the lagging in battle. So sana nga mawala na yung mga lags. So sa aking pananaw mga tamago, dahil ang dami nga rin nagtatalo-talo dyan sa Discord natin, sabi nga nung iba time to sell na daw. Time to sell mga tamago kung napakarami mong units at presyo mo ng medyo maganda-gandang presyo dyan. Ikaw na bahala. Dahil sa tingin ko kahit mayroon naman silang palibre sa mga tao, hindi pa rin matutumbasan yung mga nagbukas ng packs, dahil yung sa mga packs may mga lamang skins yan. May mga lamang maraming units na pwede mong i-combine kagad para mas mataas at mas malakas ang inyong mga units. Ang laro na to mga tamago talagang pagandahan po ng deck, pagandahan ng baraha, patibayan at palakasan. So kung aasa ka lang dun sa libre mga tamago,
medyo mahirap yata yan. Ang kinaganda naman dito mga tamago kung mas mautak ka dun sa kalaban mo, kahit free to play player ka lang, baka sakali na makaisa ka. Pero syempre, lamang na lamang pa rin yung mga gumastos naman talaga. Ito po ay GameFi, Game and Finance. Somehow, may feature siya na pay to win. Pero hindi mo pa rin maaalis mga tamago na kailangan mo pa rin talaga ng diskarte dito. And kung wala kang ang pambili, gusto mo lang kumita ng kahit maliit lang dyan at nag-e-enjoy ka lang talaga dun sa laro, gusto mo lang makasali, pwede rin po. Kung money business naman ang inyong iniisip, hindi ko po yan masasagot. Hindi ako financial advisor mga tamago. Pero siguro ang masasabi ko lang dito, marami pang update na lalabas dito sa game na to. Kaya abangan nyo talaga, mag-follow kayo sa mga socials nila. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe dahil mamimigay na naman tayo ng panibagong packs probably next week. Antabayanan nyo sa mga balita ako mga tamago. Magpo-post ako sa mga social media and i-update ko ulit kayo. Mamigay ulit tayo. At yun lang sa episode na to. Ito ulit si Mike Tamago. Ingat kayo. Tamago out. Kampo gusto mo kumita habang naglalaro, diamonds mo araw-araw lalago. Baka kami yung guild na hanap mo, ang numero 1 Barangay Tamago. Tayo'y sa